mga hakbang para paigtingin pa ang public transport security, ating pong pag-uusapan kasama si Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Yusek, sa patuloy po na pagdami ng mga biyahero, papaano po higit pang pinagtitibay ng OTS yung seguridad sa mga paliparan, sa pantalan, at iba pang mga transport terminal sa atin pong bansa? Yes, unang-una, explain ko lang muna kung bakit kami nagko-conduct ng mga audit at inspection dyan sa mga paliparan natin, sa mga seaports natin, sa mga terminals natin. Even yung MRT, LRT natin. Ang Office for Transportation Security kasi, ito yung sole authority responsible para sa pag-check ng mga transportation security, ibig sabihin yung seguridad ng ating lahat ng transportasyon. Cover po niya yung sa aviation natin, yung mga aeroplano, yung maritime, yung mga barko po natin, saka po yung mga rail transportation, even yung land, kaya nga ho pati terminal, ini-inspection po natin. So yun ho yung function ng Office for Transportation Security. And ginagawa po namin yan, yung inspection saka auditing, para po ma-ensure natin na at least tama po yung ginagawa ng mga airport operators o kaya yung mga terminal operators, yung mga bus companies, tama po yung ginagawa nila sa pagsisecure po ng mga passenger natin. Especially ho kung mga turista. Kasi like ngayon nag-serbisyo tayo dahil meron tayong ASEAN and marami po tayong sineservisyohan dyan since December pa po 2025. May mga binabantayan na po tayo mga turista dito sa atin. And till now, yan nga yung area ng Boracay, Bohol, Iloilo, Manila, binabantayan po natin dahil tuloy-tuloy po yung pagpasok ng mga delegates po at even mga turista. So kailangan po talaga na inspeksyonin natin mabuti yung mga airports po natin, yung mga seaports, yung mga terminals kasi dumadaan po dyan at ginagamit po yan. Yung mga turista at gayon din po yung mga local na mananakay natin. Okay. Yusek, nabanggit nyo nga po na tuloy-tuloy ang pasok ng mga turista at mga delegado. Ano po ang mga bagong security measures na ipinatutupad ng OTS para pumaagapan ang mga banta sa mga pampublikong sasakyan? Opo. Yun nga ho, may mga programa po kaming ginagawa. Paano natin malalaman na yung isang tao ay may mga dala o may mga pwedeng gumawa ng kalokohan. May mga profiling po tayong ginagawa. Although hindi naman ho talaga 100% na magagamit yan. But nakakadagdag po yan once na nakikita po natin through profiling. And then aside from that, yung mga equipment po natin, lahat po yan, yung mga nabanggit ko pong lugar kanina, yung mga kung saan ho sila maglalagay, yung mga turista natin at yung mga delegado natin. Kami po ay naglagay ng mga makina dyan, yung mga x-ray machines, para ho masigurado natin na lahat po ng papasok dyan ay talagang clear po at malinis. Even po yung mga, kung mapapansin nyo yung mga airports natin, may mga malalaki na tayo mga x-ray machines na nilagay dyan. Ayan po ay kasama sa seguridad na nilalagay namin para ma-ensure na secure po yung mga mananakay natin, both local at mga foreign nationals. Well, Yusek, napakaganda po yung explanation nyo on the OTS. And napakaganda nga nung nabanggit nyo na we really ensure na papangalagaan natin yung mga biyahero. Pero papaano naman po natitiyak ng OTS na mabilis yung pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa iba't ibang mga terminals. Pero nai-ensure na mahigpit pa rin yung mga security measures na ipinapatupad. Yeah. Yun ho. Yan, through training talaga, bumibilis ho sila at saka through experience na rin. Like yun sa mga makina, ang hino-hold lang naman po natin, ma'am, yung mga nakita natin na medyo kaduda-duda. Halimbawa ho, yung mga pinagbabawal na baril, yung mga matatalas, mga bladed weapons, yung mga, even yung mga liquid po, pinagbabawal din po natin ipasok yan.
Pero yun nga ho, pagka duda-duda, talagang hinohold po natin yan at ini-inspection. Pero pag clear naman po, tuloy-tuloy lang. So, mabilis naman po, through experience and through yung equipment na ginagamit po natin. Sinisigurado po namin na hindi sila nade-delay. At minsan, siyempre, mag-delay din po sila pag nagkakaroon na po ng inspection. Lalo na ho kung may nakitang isang parang illegal na bagay doon po sa bag niya o doon sa bagahe, ini-inspection po. Yun lang ho yung time na nade-delay sila. At hanggat maaari, minamadali rin po namin yan. At kung kailangan kumpiskahin lang dahil bawal po sa aeroplano, kinukumpiska na lang po. At yung mga nahuhulihan naman ho, talagang kinakasuhan po natin. Okay, Yusek, sa panahon ngayon po na mayroon pa rin banta ng terorismo at maliban sa physical threats, meron na rin pong cyber threats at iba pang krimen. Paano po naghahanda ang OTS sa mga ito? Yung threat sa terrorism, ready tayo dyan. Lagi tayong nagpapatraining nung mga, ano ba yung mga bagay na kailangan makita, ano ba yung mga bagay na hindi pwede sa airport. So, every time, from time to time, nagpapatraining po tayo. Both dito sa opisina o kaya pinupuntahan po namin sila doon po sa mga lugar nila para i-train. At gayon din po, yung sa cyber threat naman, yun nga ho, minsan nakakatanggap po tayo ng mga threats through email, through Facebook. Sinecheck po natin yan. Marami po tayong natanggap. Ito po in coordination with yung mga airport security and the PNP. So far, wala naman pong nagtuloy. Lagi lang yung mga prankster o mga hoax po. Yung iba nga ho, tinitingnan namin kung ito ay kagagawa ng mga na-dismiss na mga empleyado ng mga airline companies o kaya ng mga airport security. So yun ho. So far, may mga natanggap po kami, inaamin po namin ng mga tawag, mga email, but all of them when we check them, it turned out na negative naman po. Well, Yusek, habang pinag-uusapan po natin yung banta sa seguridad and of course other emerging threats, papaano po nakikipag-ugnayan naman ng OTS sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, sa CAAP, sa PPA at iba pang ahensya upang matiyak yung iisang security response sa lahat ng mga transport hubs natin? Meron po kaming tinatawag na whole of government approach, kung saan po nagsasama-sama po yan, yung CAAP po, yung civil aviation po, yung PNP po, yung through the ABSI group natin, and yung airport security, and yung mga stakeholders po natin, yung mga security agencies na nandun po sa mga airports, and OTS po. Nag-uusap-usap po yan, even the AFP, para ho kung paano ba ang gagawin natin. And actually, meron po kaming group chat na binuo per airport po, per airport may mga group chat po yan. Para po ma-ensure na yung magiging responde po ng ating mga security providers ay mabilis at eksakto doon po sa threat na kanyang natatanggap o yung sabihin natin yung mga emerging threat na sinasabi, yung responde po ay kailangan tamang-tama po at hindi po dapat alarming. Okay. Yusek, ano naman po ang papel ng mga pasahero sa pagpapanatili ng seguridad sa ating mga paliparan, pantalan at railway stations? Ano po yung kanilang mga responsibilidad? Doon, ang hinihingi ko lang po is maging maagap. Kailangan po pag may nakita sila, dapat po i-report ka agad nila. Huwag na ho nilang hintayin na marami pa yung makaalam. Once may nakita po silang kaduda-duda sa isang lugar, let's say kaduda-duda na isang bagay o bag o mga tapos iniwan po sa isang lugar at walang kumukuha, medyo kailangan mabilis po sila mag-report. Yun naman ho ang hinihingi namin sa ating mga kababayan, lalo na ho yung mga pasahero, na they should report it immediately. So, immediate response ay maibigay para po kung sakaling totoo man yun o prank man yun, at least ma-resolve po natin. Kasi ayaw po natin nung sasabihin naglagay ng bomba, yung pala isang naiwang baggage lang po ng isang pasahero. So, dapat maaga po. Yusek, sa ngayon po, ano po ang inyong pangunahing prioridad sa mga susunod na mga buwan
upang lalo pang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa seguridad ng ating pampublikong transportasyon? Well, ang tinitignan po natin, parami na po kasi yung yung turista ngayon, dahil papasok na po yung bear. At pag bear po, talaga malamig po sa mga bansa nila at naghahanap po sila ng lugar na medyo mainit, medyo makakapag-relax sila. And ito po, pagpasok ng bear, talagang alam po natin na dumadagsa po ang mga turista dito. Yun nga ho, nagdadagdag kami ng security, nagdadagdag po kami ng mga tao and trainings. Even yung communication system po namin, hanggat maaari, ginagamit po namin lahat ng pwede pong gamitin para po hindi po ma-delay yung pagre-report ng isang problema. At gayon din po, itong ASEAN, itong December, pagdating mo ng BER, may mga darating pa po tayong mga delegates. Marami pa po, hanggang November 20 pa po ito. At hanggang December pa po. So we expect more delegates to come here, visit our country. Hindi lang po yung kanilang meeting ang pupuntahan nila. Definitely they will move around, they will tour our country, yung mga magagandang lugar natin. That's why nag-deploy po tayo ng mga maraming makina o machines, x-ray machines dun sa mga hotel na most likely kanila pong pupuntahan. Alright, panghuli na naman po, Yusek, mensahe at paalala nyo po sa ating mga kababayan. Opo, yun po yung kagaya po ng sinabi ko kanina, alam niyo yung mga problema po like yung ganyang mga threats po, yung mga emerging threats po na yan po ay nasusolve naman po yan kung yan ay nare-report ng maaga. So ay humingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na na-report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon. Whether it's a airport, whether it's a seaport, whether terminal po yan, marami po mga law enforcement agencies na nandyan. So ang importante lang po ay ma-report lang po na maaga at yan po ay magagawa ng mga kababayan po natin na nandun po sa paligid. So yun lang po ang hinihiling ko sa kanila. Yes, at dahil po dyan, maraming salamat sa inyong oras, Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Gilbert Cruz. Salamat, Yusek. Thank you din po, ma'am.